Ang tatlong biik. Noong unang panahon, may mag-asawang baboy na may tatlong maliliit na biik. Ang tatlong maliit na baboy ay nagsimula ng lumaki kung kaya't nagdesisyon ang inahing baboy na bigyan ng pera ang mga ito para makapagsarili ang mga biik. Kayo ay malalaki na para tumira pa dito. Kailangan nyo nang mabuhay ng mag-isa at gumawa ng sariling mga bahay. Ngunit mag-ingat kayo na mahuli ng asong lobo. Oink, oink, sabi ng inahing baboy. Ang tatlong munting baboy ay naghanda na. Nagpaalam sila sa kanilang ama't ina. Oink, oink, ama, ina, huwag po kayong mag-aalala. Iingatan po namin di kami makakuha ng asong lobo. Oink, oink. Ang sabi nila. Ang panganay na baboy ay bumili ng dayami kay Aling Muning. Oink, maaari mo ba akong pagbilan ng dayami? Oink, oink. Nais ko kasing magtayo ng sarili kong bahay. Meow, meow. Oo naman, sagot ni Aling Muning at binigyan niya ang panganay na baboy ng mga dayami. At nagtayo siya ng bahay gawa sa mga dayami. At siya'y sobrang natuwa sa kanyang bahay. Sabi pa niya, Ngayon, oink, oink, di na ako makukuha at makakain ng asong lobo. Oink, oink. samantala, ang ikalawang baboy ay nagpatuloy sa paglalakad. Di nagtagal ay natagpuan niya si Matching na may tindang patpat. Oink, oink. Maaari ba akong bumili ng mga patpat? Gusto ko lang kasing gumawa ng aking sariling bahay. Tanong ng ikalawang maliit na baboy. Oo ba? Sagot naman ng Matching. Ang ikalawang munting baboy ay nagtayo ng bahay gawa sa mga patpat. At siya'y sobrang natuwa sa kanyang bahay. Sabi pa niya, Oink, oink. Ngayon, hindi na ako makukuha at makakain ng asong lobo. ang bunsong biik ay naglakad mag-isa sa kalsada. Di kalaunan ay nakita niya si Pagong na may tindang laryo. Oink, oink. Maaari ba akong makabili ng mga laryo? Gusto ko lang gumawa ng aking sariling bahay. Tanong ng ikatlong maliit na baboy. Sige. Sagot naman ni Pagong at binigyan niyang laryo ang bunsong biik. Pagkatapos, ay gumawa na ang ikatlong maliit na baboy ng kanyang bahay gamit ang mga laryo. Matagal ang kanyang ginugol na oras upang matapos ito at makikita mo ang katibayan nito. Siya ay nasiyahan sa kanyang bahay at nasabing, Oink, oink. Ngayon, hindi na ako mahuhuli at makakain ng lobo. Oink, oink. Nang sumunod na araw, habang naglalakad ang asong lobo, ay nakita niya ang bahay na gawa sa dayami na itinayo ng unang munting baboy. Sumigaw ang asong lobo. Munting baboy, munting baboy. Papasukin mo ako! Oink, oink. Hindi kita papapasukin. Sagot ng maliit na baboy. Kung ganon, ako'y hihinga ng malalim at ibubog ako ito sa bahay mo para masira. Sagot ng lobo. Huminga ng malalim ang asong lobo at ibinuga ito sa bahay na gawa sa dayami. Kaya't ang bahay ay nasira at ang panganay na baboy ay mabilis na tumakbo para takasan ng asong lobo. Nagtungo ito sa bahay ng ikalawang biik. Nang sumunod na araw, habang naglalakad ang asong lobo, ay nakita niya ang bahay na gawa sa patpat na itinayo ng ikalawang munting baboy. Sumigaw ang asong lobo. Munting baboy, munting baboy. Papasukin mo ako! Oink, oink. Hindi kita papapasukin. Sagot ng maliit na baboy. Kung ganon, ako'y hihinga ng malalim at ibubog ako ito sa bahay mo para masira. Sagot ng lobo. Huminga
Nang huminga ng malalim ang asong lobo at ibinugga ito sa bahay na gawa sa patpat, kaya't ang bahay ay nasira. At ang ikalawang biik kasama ang kanyang kuya ay mabilis na tumakbo para takasan ng asong lobo. Nagtungo sila sa bahay ng bunsong baboy. Nang sumunod na araw, habang naglalakad ang asong lobo, ay nakita niya ang bahay na gawa sa laryo na itinayo ng ikatlong munting baboy. Sumigaw ang asong lobo. Munting baboy! Munting baboy! Papasukin mo ako! Oy! Hindi kita papapasukin! Sagot ng maliit na baboy. Kung ganon, ako'y hihinga ng hinga ng malalim at ibubuga ko ito sa bahay mo para masira. Sagot ng lobo. Nang huminga ng malalim ang asong lobo at ibinugga ito sa bahay na gawa sa laryo. Ngunit napakatibay ng ginawang bahay ng bunsong baboy, kaya hindi ito nasira. Nagalit ang lobo at sinabi sa ikatlong maliit na baboy, Kakainin kita! Aakyat ako sa taas ng iyong chimneya para makain kita! Natakot ang maliit na baboy, ngunit hindi siya sumagot. Kumuha siya ng isang palayok ng tubig at nilagay sa apoy para pakuluin. Ang asong lobo ay umakyat na sa chimneya at nagsimulang bumaba sa may lutuan. Tumalon ang asong lobo pababa sa butas ng chimneya at lumaglag siya sa palayok na may malaking kalambit. Init! Ang init! Ang init! Hindi na muling namambala ang asong lobo. Nagtayo rin ng bahay na gawa sa laryo ang dalawang baboy. May kasabihan nga, hindi may tutumba ng bagyo, ang gusaling may magandang pundasyon. Kaya mga bata, mag-aral ng mabuti dahil ito ay magsisilbing pundasyon natin.